A blessed day, brethren. This is Jovi Villanueva Binaya. You are listening to the Word for the Season series of the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's timely message for us today. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay tunay na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy po niyang paggabay, pagsama sa atin sa bawat araw ng ating buhay. At syempre sa mga dakilang bagay na patuloy niyang ipinaparanas sa atin, mga bagay na itinuturo po niya sa atin, katulad po ngayon na tayo ay minsan pa makakapag-aral ng salita ng ating pong Panginoon. Kumusta na po kayo? Alam ko po na kahit napakahirap ng buhay sa panahong ito, ay lagi pa rin nating nararanasan, nararamdaman at patuloy na nakikita, natatanggap ang mga biyaya na kaloob po ng ating Panginoon. Our God is a good God. He is a gracious God. And He wants us to experience His blessings, His goodness, His salvation sa bawat araw ng ating pong mga buhay. Ngayong oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Iikot yung ating pag-aaral dito po sa mga talata na nakapaloob sa Ecclesiastes chapter 3, 1 to 11. So ang sabi po dito, "For everything there is a season, a time for every activity under heaven." And 11, "Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end." At ang Diyos po ang patuloy na magbibigay ng pagpapala sa mga salita na ating pong pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Alam niyo po, ang author po ng Ecclesiastes o mangangaral, halos majority ng mga chapters na ito ay naisulat po ito ng pinakamatalino at pinakamayamang hari na nabuhay sa mundong ito. The author was the wisest and wealthiest man who ever lived. And this book is a chronicle of his lifelong quest for true happiness and joy. Makikita po natin na ang librong ito ay pagsasalaysay ng kanyang panghabang buhay na paghahanap ng tunay na kaligayahan at kagalakan. Parang tayo din po siguro, tayo po ay naghahanap ng happiness. People are seeking for joy, for happiness. Yun nga lang po ang ating kaligayahan hinahanap natin sa mundong ito. At madalas tayo po ay nabibigo sapagkat hindi po kayang ibigay ng mundong ito ang kaligayahan o kagalakan na kailangan po natin. Ano po, ang happiness po ay nakadepende lang yan sa happenings. Kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. So kung okay ang lahat, mayroon kang income, mayroon kang sufficient ang iyong finances, ay talaga naman pong mayroon kang kaligayahan, sabi po ng iba. Ano po, kapag masaya ang pamilya, okay yon, maligaya tayo. Pero tandaan po natin na nais ng ating Panginoon araw-araw ay ma-experience natin itong kaligayahan o kagalakan na hinahanap po natin. And praise God because in this verse o in this chapter ay makikita natin that our God is a God of all seasons. Kaya ang sabi po niya doon sa verse 11, He has made everything beautiful in its time. Ginagawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon o sa kanyang panahon, sa panahon po ng ating Panginoon. So we can still rejoice whatever our situation is. Ano po, ang kailangan po natin siguro talaga ay yung joy, yung kagalakan. Because joy depends on Jesus. While happiness depends on happenings, joy depends on Jesus. And Solomon tried wealth, wisdom, work, even while living.
And yet, at the end of the day, sabi niya, everything is vanity. Lahat ng bagay under the sun ay walang kabuluhan. Pero po, ating titignan ano po ang isang katotohanan na anuman po ang panahon, anuman po ang ating nararanasan, andito ho tayo sa ilalim ng tinatawag na quarantine. Ano po, because of this pandemic. Pero just the same, we can still rejoice before our God because our joy does not depend on happenings. Our joy does not depend on our circumstances, but our joy depends on Jesus. And at the end of his wide-ranging experiments, he concluded that everything was an empty exercise in vanity. Si Solomon, pagkatapos niyang subukan ang lahat ng bagay, yung work, yung tinatawag na wealth, wisdom, kasi napakatalino po niya wild living, ay tunay ngang at the end of the day, sinabi niya na talagang everything is vanity, walang kabuluhan ang lahat ng bagay sa mundong ito. Hiwalay sa Panginoon. Walang kabuluhan kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon. It was like trying to capture the wind in our hands. Parang hinuhuli mo ang hangin. Hindi ho natin kaya yon, hindi natin magagawa. So, dito po sa Ecclesiastes chapter 12:13, yung whole story, sabi niya sa Ecclesiastes chapter 12:13, that's the whole story. This is the conclusion of the matter. So nagkaroon siya ng conclusion. After trying everything in this life, he concluded, here now is my final conclusion. Sabi po niya dito, fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. 14, God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. So sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Ang sabi po niya, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan, duty ng tao. Lahat ng gagawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Kaya napakaganda, napakainam at napakahalaga na tayo po ay nakaugnay sa Panginoon who is God of the seasons, God of all seasons. Who makes all things beautiful in His time. Ano man ang nararanasan mo ngayon, kayang ayusin yan ng Diyos, kayang baligtarin niya ang mga pangyayari. Kung negative man yan, devastating, very discouraging, very confusing, our God is a God of turnarounds. Ang Diyos po natin ay kaya niyang baguhin ang lahat ng iyan. At minsan, ang mga bagay o karanasan na dumarating sa atin, nararanasan po natin, ay mayroon din pong layunin ng ating Panginoon. Kapag tayo po pala ay totoong nakakakilala sa ating pong Panginoon, ay tunay nga hong makikita natin sa tamang perspective ang lahat ng bagay. Halimbawa po, nagkaroon tayo ng problema. Anong itinuturo ng Panginoon dyan? Because God promised us that He will be with us, that He will never leave us, He will never forsake us. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon, yun ang pangako niya sa atin Kaya anuman ang season na ating pinagdadaanan, we can always count on God. So, una po, tandaan natin that life is made up of many different seasons. Ang buhay po ay binubuo ng iba't ibang uri ng pangyayari, karanasan o panahon. Kung papaanong mayroong tinatawag na earthly seasons. There are 4 seasons sa ibang bansa. Yung iba po ay tinatawag na winter. Yung isa po ay tinatawag na winter, yung isa ay spring, summer, and autumn. Sa ibang country po yan, sa ibang bansa. So, mayroong taglamig, mayroong tagsibol, may tag-init, at mayroong pong taglagas. Minsan din po ang buhay natin ay parang taglamig. Tayo po ay nanlalamig marahil sa ating Panginoon, o minsan naman po ay tag-init.
sobra ho tayong nag-aalab sa pagmamahal natin sa ating Panginoon para sa isang Kristiyano. At minsan naman po ay taglagas, somehow ay parang napapalayo tayo, nalalagas pati yung bunga ng Espiritu, lalo na po sa panahon natin ngayon na talagang andyan ang masalimuot na mga circumstances. Minsan po ay nakakaligtaan natin o nakakalimutan natin na tayo pala ay Kristiyano. At yung iba naman po ay nakakaranas na parang ayaw munang makipag-ugnayan sa Lord. Minsan nga po yung iba ang sinisisi ay ang Panginoon sa mga sitwasyon. We cannot blame God. Instead, God wants us to trust Him. Trust His wisdom, trust His works, trust His words, and trust His process. Magtiwala tayo sa Kanyang karunungan, magtiwala tayo sa Kanyang salita. Life is full of contrasts, different life experiences. Iba-iba ang ating mga nararanasan. Minsan nagtataka tayo, okay naman ngayon, biglang bukas ay umuulan o bumabagyo. Sa panahon po, yung weather, di po ba, paiba-iba din po. Ganyan din po minsan ang buhay ng tao, na okay ngayon, tapos out of the blue, bigla na lang mayroong problema. Minsan mayroon tayong mahigpit na pangangailangan. Minsan ay parang nakakaramdam tayo ng mga symptoms ng sakit na ito. And we are so worried and we are so fearful. We go through mountains and we go through valleys. Minsan may mga tagumpay, minsan may mga kabiguan tayong nararanasan. Lahat po ng iyan ay bahagi ng buhay ng tao. Hindi po laging masaya. Although sinasabi nung iba, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masaya ka sapagkat kapag titignan mo ang sitwasyon mo na pangit, ay sasabihin mo, Lord, I know you are faithful. You are able to deliver me out of this negative circumstance and therefore, I will rejoice. Magagalak pa rin ako. We have wins and we have losses. So sabi ni Pablo sa 2 Corinthians, tignan lang po natin, ang 2 Corinthians chapter 12 verses 9 and 10, si Pablo alam natin na napaka-powerful ng ministry niya. Tinawag siya ng Panginoon, siya po ay talagang mightily ginagamit ng ating Panginoon, pero nakaranas din siya ng napakaraming mga pagsubok. Alam natin na siya kinakasihan ng banal na Espiritu. God called him. Napaka-unique ng calling, naging calling o paraan ng Panginoon nung tinawag po niya si Pablo. Sabi dito, each time, he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. Verse 10, that's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. So siguro dito ay mayroong panalangin si Pablo na dinudulog sa Diyos. 3 times niyang ipinapanalangin ito, pero ang tugon ng Panginoon ay, sapat ang biyaya ko sa iyong pangangailangan. Sa panahon na ikaw ay mahina, lalong mahahayag ang aking kalakasan. So may purpose, may layunin ang Panginoon why God sometimes allow us na nandun tayo sa dark, nandun tayo sa tinatawag na problema sa pagsubok, para sa ganon ay ma-check ng ating Panginoon, masiyasat ng Panginoon kung ano ang laman ng ating puso. And Paul never complained about his situation. Actually, ang katumbas ho ng ministeryo ni Pablo or somehow if we are going to describe o picture yung ng ministry ni Pablo ay grabe ang mga insults, grabe ang mga hardships, kahirapan, grabe ang mga persecutions, grabe yung mga troubles na kanyang naranasan dahil sa pagsunod niya sa ating Panginoon. Andyan po na siya'y nabilanggo. Pero may mga pagkakataon din na grabe po yung kanyang ministry, na napakaraming mga tao ang nabuborn again, nakakakilala sa Panginoon, naaakay niya sa ating Panginoon. Kaya ang dami po niyang mga churches na na-plant, di po ba, si Pablo. Those are perhaps successes, wins
sa kanyang buhay. Pero mayroon ding mga tinatawag na pagkabilanggo. Yan po yung mga somehow ay failures or losses. But just the same, God told Paul, "My grace is sufficient for you." Sa panahon na mahina ka, huwag kang mag-alala. Ako ang magiging kalakasan mo. Di po ba lalong nahahayag yung power ng Lord sa buhay natin? Kasi kung sa atin lang, hindi naman natin kakayanin. Like what we are experiencing today. We cannot just survive by our mere wisdom, by our mere self, by our mere strength. Hindi natin kakayanin ito. Kailangan natin ng ating Panginoon. And thank God because He is with us. He is with us and He will always be with us. So makikita po natin na pinapayagan ng Panginoon itong mga seasons na dumarating sa buhay po natin. Mayroon po siyang purpose. So, pangalawa, seasons, whether good or bad, are ways for God to capture our hearts and our faith. Ito po pala ay isang paraan ng Panginoon para matest niya yung puso natin. Ano bang laman ng puso natin? Para matest niya yung pananampalataya natin. Nananampalataya pa rin ba tayo sa Diyos? Kaya pa ba nating sampalatayanan ang Panginoon sa panahon ng kakulangan? Sa panahon ng pagsubok? Sa panahon ng illness, sickness? Sa panahon ng kabiguan? Ano po? So ang mga panahon, mabuti man o masama, ay mga paraan yan ng ating Panginoon upang makuha niya minsan yung attention natin. Upang sa ganon ay ma-check niya at masiyasat niya ang ating puso at ang ating pananampalataya. On how you will respond. Papaano ka tutugon? Ano ang response mo sa mga pagsubok na dumarating sa iyo? Will you still hope in God? Will you still praise God? Pupurihin mo pa ba ang Panginoon? So the Lord created different seasons in our lives to shape us, to help us deal with those things and create us into who He intended us to be. Ano po? So yan pala ay paraan ng Panginoon para lalo tayong mamold, para tayong ma-shape ng ating Panginoon sa patuloy po nating paglakad ayon sa nais ng ating Panginoon. Higit pang mga pagpapala ang ating maranasan. Naranasan din po ni David na siya po ay malungkot, siya po ay mabigo, siya po ay umiyak halos gabi-gabi. Sabi po ng Psalms, di po ba na siya ay nababasa yung kanyang unan sa kanyang pagtangis, sa kanyang pagluha, sa kanyang pag-iyak. Sapagkat may mga threat sa buhay ni David bilang isang hari. Napakabigat ng problema ng kanyang family, mga anak niya mismo. Nagre-rebelde, nag-aaway, andyan ang kaguluhan. So kung yan din po ang senaryo ng buhay natin, tandaan po natin na mayroong isang Diyos na nakatunghay, nakatingin sa atin. At titignan natin na, Panginoon, dadaan lang ito sa buhay ko because there is a time for everything. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3, verse 2, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to harvest. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. A time to cry and a time to laugh. May panahon na ikaw ay umiiyak. Maaring ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay. Maaring ikaw ay nasaktan. Maaring pakiramdam mo ay ikaw ay iniwan. At hindi ka na mahal ng taong pinaglaanan mo halos ng buong buhay mo. There is a time for everything, a time to cry and a time to laugh. May panahon naman na masaya ka, natutuwa ka. Di ho ba? And a time to grieve and a time to dance. May panahon na ikaw ay magluluksa o nagluluksa marahil at may panahon na ikaw ay sumasayaw, nagagalak. Season, ang buhay natin ay punong-puno ng tinatawag na mga seasons. We are going through seasons in life. And a time to scatter stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to turn away. A time to search and a time to quit searching. A time to keep and a time to throw away. Ang panahon ng paghahanap, panahon ng pagkawalan yon, panahon ng pagyakap, panahon ng tinatawag na paglayo.
lahat ng iyan ay nararanasan natin sa buhay na ito. But, masasabi pa rin natin that God is there. Yan. Sa verse 7, a time to fear and a time to mend, a time to be quiet and a time to speak. 8, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. So may panahon ng digmaan, may panahon ng kapayapaan, may panahon ng pagmamahal, may panahon ng tinatawag na pagkapuot, So mayroong panahon ng pagsira, may panahon ng tinatawag na pagtahi o pag-ipon ng mga bagay na maaring nasira. So ang buhay ay punong-puno ng iba't ibang panahon. We are going through seasons in life, and you know what? There is a good news for each one of us that God is able to help us. He is in full control. Different seasons of life for different emotions and different responsibilities. Iba't ibang panahon, iba't ibang nararamdaman natin, lalo na ngayon. Iba-iba yung emosyon ng tao. Yung iba galit, yung iba naman ay talaga naman pong lungkot na lungkot. Yung iba parang wala na hong pakialam. Yung iba po ay sobrang mentally affected. But sa lahat ng bagay na nangyayari, you know what? God knew what He was doing. God knew what He is doing. When He created the different seasons, alam niya kung anong ginagawa niya. Alam niya na darating ang lahat ng iyan sa buhay ng tao. And in the midst of discouraging situations, we know that God is there and saying, peace, be still. Know that He is God. Mas lalo nating hanapin ng Diyos, mas lalo nating pagsumikapan na Siya'y ating makilala sa buhay na ito. The earth needs each of them and we need the different seasons too. He brings into our lives. So kailangan din po natin yan para tumiba din ang faith mo kasi kapag okay ang lahat, ang tendency natin, napapalayo naman tayo sa Panginoon. God wants you to put your trust in Him. Kahit minsan nadidismaya ka at kahit minsan ay lungkot ka, maaring nawala yung mga bagay na tinatangkilik mo sa buhay na ito. Just the same, napakamahalaga na sa Diyos tayo bumaling, sa Diyos tayo magtiwala. Naalala ko si Job sa Job chapter 1. Gusto ko lang basahin ang verses 20 to 22, mabilis lang po. Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. He said, I came naked from my mother's womb, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Job lost his children. Yung kanyang mga cattle ay nangamatay. Lahat halos ng tinatangkilik niya sa buhay niya ay nawala. He was so ill. Grabe yung sickness, boil sa kanyang katawan. Lahat halos, walang space. Yung boil, hindi lang siya simpleng bulutong tubig, kundi yung sakit sa balat. Grabe po. At ang nakakalungkot pa, yung kanyang asawa ay pinipersecute siya. Pero si Job, po ang kanyang ginawa sa kabila ng mga pangyayaring ito sa kanyang buhay, hindi niya sinisi ang Diyos. At hindi siya nagkasala laban sa Panginoon. Nasabi pa nga po niya God gives and God takes away. Praise be the name of the Lord. Ang Diyos ay nagbibigay at ang Diyos din po ang kumukuha ng anumang bagay na siya rin ang nagbigay. Pero ang ating attitude ay dapat magpuri ka pa rin sa Panginoon. Ano man ang season na pinagdadaanan mo sa buhay na ito, ang Diyos ay may magagawa sa iyong sitwasyon. And of course, the third, God uses seasons to show us that He is good and can make everything beautiful for its own time. Minsan pinapayagan ng Panginoon ang mga pagsubok na ito sa buhay natin para sa ganon maipakita niya kung gaano siya kadakila. Para sa ganon maipakita niya kung gaano siya kabuti na kaya niyang gawing mainam pa rin ang lahat ng bagay sa kanyang panahon. Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Alamin natin, tuklasin natin
ang mga sikreto ng Diyos na ito sa pamagitan ng kanyang salita. Tuklasin natin ang mga bagay na kaya pang gawin ng Panginoon. Hindi tayo dapat tumitigil sa ating pursuit to know God. Sabi ni Paul, I want to know God and the power of His resurrections. Gusto ko pang makilala ang Diyos ng lubusan. Who is Paul? Napakarami niyang alam. Pagdating sa batas, sa kautusan, napakaraming alam ni Pablo sa mga revelation, vision, kapahayagan, nangungusap sa kanyang Panginoon. And through the anointing of the Holy Spirit, grabe po ang kanyang ginawa. And yet, Paul is saying, I want to know Christ and the power of His resurrection. Kaya po, he was able to fight the good fight of faith. Dumaan man siya sa iba't ibang seasons ng kanyang buhay, hindi siya natinag, hindi siya sumuko, lalo siyang kumapit sa ating Panginoon. Sa oras na ito, ano man ang ating nararanasan, remember that God is able. God is more than willing to bless you. Sabi po ng Ezekiel 34:26, I will bless them and the places surrounding my hill. I will send down showers in season. There will be showers of blessing. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon, papalibutan niya tayo ng kanyang pabor at mga biyaya kapag nasumpungan ng Diyos na tayo ay nagtitiwala sa kabila ng adversity, sa gitna ng adversity, sa gitna ng pagsubok. Kaya sa oras na ito, tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Let us trust that God will guide us. God is guiding us through the seasons of life. God is with us in times of devastation. We need this God in every season of life. Let us bow our heads, let us close our eyes. Lord, maraming salamat po sa inyo, sa iyong walang hanggang kabutihan. Anuman ang aking pinagdadaanan, anuman ang aming nararanasan, we will still remember, we will still say that God is God. He is on His throne, and no one and nothing can ever negate His power. His power to bless, His power to do miracles, His power to heal, His power to deliver, His power to rescue. God, sa iyo kami nagtitiwala. Ang aming puso'y sakupin mo ng iyong kapangyarihan. Sakupin mo ng iyong biyaya. At kami, Panginoon, ay susunod sa iyo. Hahanapin ka namin at alam naming masusumpungan ka namin kung hahanapin ka namin ng buong puso. Maghari ka sa buhay namin. I-bless mo ang bawat isang nanonood ngayon. I-bless mo ang kanilang pamilya. Pagalingin mo sila. Gumawa ka ng himala. At iparanas mo, Panginoon, ang mga dakilang bagay na inilalaan mo sa mga taong nagtitiwala sa iyo. For those who hope in God will never be disappointed. Those who trust in the Lord will never be put to shame. They will never be confounded. We thank you. We honor you today. Bless our nation. Bless our leaders, O God, and bless our beloved Philippines. Bless the entire world. This is our prayer. In Jesus' mighty name, help us, Lord, and enable us, O God, to be strong in you and in the power of your might. Deliver us from this negative circumstance. We thank you and we trust you. In Jesus' name, amen and amen and amen. Thank you so much for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the JIL ministry, please visit jilworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.